Aprobado raw ng dating superintendent ng New Bilibid Prisons ang paggawa ng album, music video, pati na concert ng convicted bank robber na si Herbert Colanco. Kasama raw sa mga inaprubahan ang pagpasok ng appliances, electronics at ilang tao sa loob ng kulungan. Bahagi raw ito ng reformation program para sa mga preso na nakatulong naman daw para mabawasan ang mga kaso ng karahasan at sugal sa Bilibid. May exclusive report si Emil Sumangil. Taong 2013, nilikha ang music album na ito ng convicted na bank robber na si Herbert Colanco. Nakapag-record ng mga kanta si Colanco sa kanyang ipinundar na recording studio sa loob mismo ng kanyang kubol sa maximum security compound ng New Bilibid Prison habang nakakulong. Nadiskubre ito ni Justice Secretary Laila de Lima ng pangunahan ng kanilang madaling araw na pagsalakay sa kubol ng mga tinatawag na big-time inmates. Ang album na ito ni Colanco na pinamagatang Konsyerto para sa Kapayapaan Tour 2013, The Kuya Herbert Colanco Charity Show, umabot sa platinum o nakapagbenta ng higit sa 1 milyong kopya. Sa dokumentong nakuha ng GMA News, lumilitaw na may go signal ng mga opisyal ng New Bilibid Prison ang mga kahilingan ni Colanco. Mula sa mga galong-galong diesel na gagamitin sa generator sa kada siya'y magko-concert. Pagpasok sa NBP ng kanyang higit sa 20 tauhan, kabilang na rito ang mga sound engineer, miyembro ng kanyang banda, hairstylist, voice coach, backup singer, choreographer, hanggang sa mga musical instruments at mamahaling sound system at firecrackers. Malayang naipasok sa maximum security compound. Sa dokumentong nakuha ng GMA News, ang Noy NBP Superintendent na si Venancio Tesoro ang nag-approve sa mga pabor na ito. Si Tesoro rin at si dating NBP Superintendent Fajardo Lansangan ang nakalagay rin sa dokumento na nag-approve para naman maipasok sa maximum security compound ang ilang pang kagamitang request ng iba pang inmate gaya ng computer, LCD TV, air conditioning system, golf carts at iba pang electrical device at gadgets. Ayon sa NGO na The Conscience of Bucor, matagal lang kalakaran nito pero lalo pa raw gumrabe nitong mga nakalipas na taon. I'm so surprised na nabigla sila regarding dun sa mga contrabands na nakita nila sa loob. Kasi hindi naman yan pumasok overnight. Sinisika pa ng GMA News na makuha ang panig nila Sangan. Si Tesoro naman gumawa na ng affidavit kung saan inamin niya na pinayagan niya ang ilang appliances na maipasok sa loob ng kulungan tulad ng electric fan, typewriter, TV at radyo noong direktor siya ng Bilibid noong July hanggang December 2013. Pinayagan din niya ang pagpapatayo ng reading centers, art workshop centers, barber shops, tailoring shops, adult education centers, vocational workshops, therapeutic centers at iba pa. Bahagi raw ito ng kanyang reformation program. What I did at that time was to introduce activity centers to win away inmates from the clutches of gang influence. It's either your gang or me. Pero I can provide you with privileges, your gangs cannot. Kasi ang gangs now are being used by drug trade activities. I have to dismantle it. Dahil sa kanyang reformation program, nabawasan daw ang mga insidente ng gang war, patayan at sugal sa Bilibid. For a while, I've succeeded. So when I check the prison community that there is really nag-subside ang tension, nag-introduce ako ng prohibition na. Hindi na raw niya alam kung ano ang mga ipinatupad na panuntunan ng mga sumunod na opisyal ng Bilibid. Sa ngayon, naka-assign na si Tesoro bilang direktor ng Davao Prison and Penal Farm. Si NBP Superintendent Roberto Rabo, bagaman kasama sa mga iniimbestagahan, hindi pa sinususpindi ng DOJ dahil kailangan daw dumaan sa due process. Problemado rin daw ang DOJ kung masususpindi ang mga sangkot dahil magkukulang ang mga bantay sa Bilibid. Ang problema rin is kakulangan. Ilan-ilan lang ang mga superintendents na yan. Rini-reshuffle lang namin yan. Rinorotate lang namin yan dun sa mga iba-ibang penal farms. Kaya nga kailangan na rin madaliin na implement yung Bucor Modernization Act para tuluyan na ma-address, ma-solve yung mga perennial problems na yan. Emil Sumangil, GMA News.